Hello mga kakimchi agriculture. Meron po akong gustong ipakita sa inyo at ito po pag nakita po ninyo, tiyak na makakatipid po kayo sa pera maging sa mga gastusin. Pagkikita ko po sa inyo, ako po ay gagawa ng mga water pump po ng running water. Yung iba po kasi pag medyo naluma na, agad po nilang binibenta. Samantalang pwede pa po kung hindi nyo po ibebenta. Pwede pong kauuyin o pagpalitin ng mga pyesa. Ito po mga kakimchi, tignan nyo po itong isang pyesa na pinadala dito para magawa. Pagkikita ko po sa inyo kung anong problema niya. Ito po, alas itatapon na po ito. Ngayon, na rin po natin siya para makita nyo kung ano yung diferensya. Yan. Sobra po, maingay po siya. Ang ibig sabihin, sira po ang bearing nito. Kailangan mapalitan ng bearing para magbukas siya ulit bago, magiging tahimik po siya. Panoorin po ninyo kung paano po namin ito gagawin mga kakimchi. Gagamitin po sa agriculture, gagamitin po sa bahay. Pero ito, medyo may malaking problema ito. Kasi po yung pinaka-LC niya, hindi po siya kanso. Kumbaga plastic po siya, PVC. Tignan natin kung magagawa natin ng paraan to na mabunot. Kasi po napakalutong nito eh. Mamaya po, hindi na mag-ibigay na tayo ngayon pag-rapalitan na natin ng mga gamit. Alisin na po natin. Yeah! Ito mga kaibigan, mga kakimchi. Napasukan na po siya ng tubig. Halos grounded na po siya kung tutusin. Pero mapaayos pa po natin ito dahil hindi naman siya nasunog. Okay pa naman siya. Yes po, mamaya ang papalit. Makikita niyo ulit kung anong karugtong nito. Kaya no, halos ayaw nang umikot ng bearing, oh. Dahil sobrang kalawang na siya. Sa likod, okay pa. Pero luma na rin. Hindi siya pwedeng pupukin ng bakal to bakal kasi masisira yung trade niya. Kaya kailangan gumamit tayo ng matigas na kahoy. Kamukha ng Malaysian wood.
nilagay mo, na hindi mo dinagdagan ng grasa, hindi aaba ang buhay. Sandali, tapos dahil agad matutuyo ang isang peranggot na grasa ang nilagay. Ngayon, babalik na po natin sa mabilis. Pasak na po natin ang bagong bearing. Tapos dito po may problema to eh. Yung iba po karaniwan kasi nasisira po yung pinaka kunyana dito. Tapos naputol pa yung tornilyo. Ngayon, ang ginawa ko, dinidag ko siya ng tornilyo. Nag-welding po ako para mabuo po siya at magkaroon ng trade. Ito po mga kadimchi. Lalagay po natin ngayon yung shaft shield. Ito po yung tinatawag na shaft shield. Pag hindi po maganda ang pagkakalagay nito ng shaft shield na to, baliwala lang po, masisira lang po yung magiging trabaho. Ito po mga yung sinalagay na po yung shaft shield. Tapos ilalagay na po natin yung AC. Tsaka po yung improvised na kunya. Ito po. Karaniwan po sa mga ganitong motor, ito po ang laging nasisira. Medyo mahirap po ang pagpasok nito dahil nga po kailangan umakma. Tapos na po yung paggawa ko sa isang makina na to na napalitan na po ng bearing, pati na po ng shaft shield. Kaya kung sino po yung maingay yung mga motor sa inyo na may problema, huwag po kayong pag ito bili na ipagawa nyo po, huwag po kayong bibili ng bago, sayang po ang pera nyo kung maaari pa siyang gawin. Kamukha po nito mga kakimchi. Meron po pong isang naghihintay dito na gagawin. Lumang-luma na po ito pero pakikinabangan pa. Huwag po ninyong ibebenta yung mga luma nyo, lalo na kung mahingay lamang.
maganda po. Dali nyo sa akin o tawagan nyo ako. Gagawa po natin yan nang hindi po kayo gumasta ng malaki. At pag napalitan po ito ng bearing, ng mga accessories niya, para na po kayong nakabili ng bago. Yan po ang aking masasabi. At maraming salamat po sa panonood nyo sa aking video. Salamat po. Mabuhay po tayo lahat.